Uh, Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Nick Lizazo, nasa dating Pangulo ng Cultural Center of the Philippines at Chairman ng National Commission for Cultural Arts. Ako po ay dating nasa media. Kaya nga po ako yung tataka kung bakit ang mainstream media, mga dyaryo natin, wala ang mga issues na tinatalakay ng ating mga panelists. Ako po siya manage sa Maisog, sapagkat ito po ang nararapat gawin ngayon. Ang talagang tumindig at tumaban sa mga gobyerno ng BBM. Si BBM po ay isang taong kilala ko ng bata pa. Yung mga bandang mga 10 years old. Naging anak ko po yan sa isang entablado na ginanapang ko bilang ama ng dinirect po ni Senada Amador ng panahon na yun. Ako po yung ama ni Irene at ama ni BBM. They were 10 or 8 years old sa entablado. Hindi po natin alam na ganito pala ang mangyayari. Hawak-hawak ko po sa kamay ang dalawang batang yan. At ako po ay ikana bilang isang may edad na sa mas matanda pa ako sa any one of these families. Ako po isang biktima ng martial law in 1972, September 21. Isang umaga po pagising ko at ako'y mag-e-edit sa ABS-CBN. Pero ba dito sa ABS-CBN? Siyempre wala. Ako po'y mag-e-edit ng umaga ngayon. Pagdating ko po sa anong kaliya sa ABS-CBN, punong-puno ng tao. Hindi makapasok. Sarado ang ABS-CBN. So hindi ako makapag-edit. Lahat ng employees, lahat ng mga opisyal ng ABS-CBN nasa labas. Na doon sa restaurant na tinatawag namin noong panahon yun, Now. Kabibili ko palang ho ng kotse noong panahon yun. Escort ang kotse ko. Tudor. Ford Escort. Noong December ho, hinila na. Wala na akong pambayad eh. Kasi ilang buwan na ako walang dinidirect, walang ginagawa. Ewan ko kung bakit ang media ngayon mukhang ang media busog na busog. Kasi noong panahon ko talagang gutom na gutom kami. Mukhang ngayon wala akong nakikita sa mainstream media. Kung hindi pa ako sumanib sa Maisog na group, hindi ko malalaman itong palapastangan namin. Mabutit, malawak na. Malawak na ngayon at nakikita ng karamihan kung ano ang ginagawa ng gobyerno ito. Ang isang bangag po, hindi nalalaman ang kanyang ginagawa. Panay present tense yan. Walang nalalaman kahapon. Kaya ang nagpapatakbo ngayon ay yung asawa at si Speaker Wallace. At yan po ay hindi nangyari nung umupo na sila. Yan ay nagsimula noong bago pa sila umupo, pinagbalakan na nila yan. Pinagbalakan. Meron nun pong silent o meron nakatagong opisina na doon nag-opisina. Ito po, imagination ko, script ko. Meron pong ibang opisina, si Miss Lisa at saka si Wallace. Kung anong gagawin nila pag nanalo na sila at ginamit tayo na. Ako na bumoto kay BBM because of Sara Duterte. Yan po. Dahil nandun ang pangalan ni Duterte at sinasawag na unit team. Gusto po. Ano ba yan? Parang palabas na parang teleserye. Gusto po. Kawawa po si Sara Duterte. Kawawa rin tayo. Pagkat tayo po ang mga naudod. Ang mga tao ay nagoyo itong gobyerno to. Wala pong alam. Tingnan nyo ginagawa. Kamukha rin po. Kasi anak po yan ng mga mahal na tao. Kaya kung gumastos ng limpak-limpak sa pera, hindi kanila. Ating pera. Wala ko sa kanila yun. Wala sa kanila. Sayang. Sayang mo. Anyway, ako po isang biktima ng Marcelo, 1972. Marami po salamat. Ako si Enriqueta Matayong. Sa urban core sector ako naka-line. I
I was one, dati po akong organizer, founder organizer ako ng isang malaking urban poor organization, yung AMBA Housing. Maraming injustice na nangyari sa mga binuo namin kasi dahil dyan sa mga diktador, dahil dyan sa mga palakasan at hindi tamang pamamalakad. Ang urban poor sector po ay nandito na lahat ang pinaka-apektado sa lahat ng mga injustice. Poverty, crimes, drugs, nandiyan po lahat. Kaya bilang isang urban poor, dito na nararamdaman namin, hindi kami nakakatikim ng tamang proseso na ginagawa ng pamahalaan ngayon. Kamukha yung nagsabi siya na yung mga housing. Kasi ako po, organizer po ako at nakapagbuo po ako ng pabahay, 1,440 families, 30 buildings, 1,440 units. Yan po ay inagaw po sa akin. Ang namamahala ngayon ay isang organizer ng Gabriela. Kaya po ako nag-volunteer akong pumunta rito para marinig po ang mga injustice na ginagawa sa atin ng panahon ngayon. Imbis na kakampihan tayo, iba ang kinakampihan. Yung mga leftist, kakampi nila. Ako, kahit na mamatay ako rito, gusto kong ipaalam kasi hindi na po tamo ang nangyayari sa mga urban poor. Unang-una, magbibigay daw ng pabahay. Ang daming umaasa mahihirap. Pero hindi naman po kami nag-i-expect na totally bigay. Pero dapat yung naaayon sa mahihirap. Hindi yung may pabahay nga, pero babayaran mo. Maghuhulog ka ng 4,000 a month. Paano naman po yung mga halos pagkain nga lang ang kinikita, lalo na ngayon sa mahal ng bilihin. Kasi bigla naman tumaas. Ang bigas, wala ka nang mabili na 40 pesos. Pati lahat na bilihin tumaas. Paano naman yung mga kasamahan namin na mga nakatira sa mga shanties, mga nakatira sa mga danger zone, umaasa sila ng magandang titirahan na magkakaroon ng magandang pamamalakad. Wala. Kaya ako, nag-a-appeal po ako na sana maiba na. Sana ito na yung pagkakataon na maiba naman na yung naaayon naman sa atin, sa tama. Hindi yung puro injustice na lang ang nararanasan ng mga urban poor. Kamukha yung pag nagbigayan ng mga ayuda. Ang nabibigyan lang ng ayuda, yung mga mga kamag-anak ng mga pinamamahala nila. Yun lang ang nabibigyan. Pero yung totoong mga mahihirap na nangangailangan, hindi yun nakakatikim. Kung sino yung mga nakaupo, yun ang nakakatikim ng mga ayuda na ipinabibigay ng gobyernong ito. Kaya ako, nagpunta ko dito, nag-volunteer ako para maiba naman. Tama na. Dapat tuldo ka na. Yung tama naman na talagang titingin sa mga urban poor. Ang inaano ko lang, ipinananalangin ko talaga na si Madam, maiba naman ang pamahalaan ngayon. Maiba na ang presidente. Kaya, yun ang ipinananalangin namin mga urban poor para naman makatikim kami ng sarap, ng ginhawa at ng justice. Maraming salamat.